May kulto ngayon sa Pilipinas na pinag-uusapan. Ang kulto doon po sa Mindanao, sa lugar ng Surigao na pinangungunahan po ng tinatawag na Datu Araw. Ano ang meron sa mga taong ito? Bakit ginagawa nila ito, mga sangkay? Hello, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click niyo po yung bell at i-click niyo po yung all. At syempre sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Pag-uusapan po natin ngayon, mga sangkay, ang patungkol po sa kulto. Nakalat na kalat ngayon sa social media, maging po sa mga balitaan, ang kulto doon sa Surigao na nagpapakilala bilang may-ari daw po ng buong Pilipinas. Ano ang meron sa mga taong ito at bakit nila ginagamit ang Diyos sa kanilang mga kalukuhan? Hindi na po bago, mga sangkay, ang mga grupong tinatawag na kulto na may mga hindi pangkaraniwang mga ritual o mga hindi pangkaraniwang gawain. Hindi lamang po ito isang beses o 5 beses nangyari dito sa Pilipinas. Marami na pong pagkakataon, mga sangkay, na naganap po ito. Hindi lamang sa ating bansa kundi sa iba't ibang bahagi pa ng ating mundo. At ngayon na naman, mga sangkay, isa sa pinag-uusapan ay itong kulto na pinangungunahan po ni Datu Araw. Ayon po sa mga taga Surigao, ito daw po ay turbo na po ngayon sa kanilang lugar dahil nga po sa kanilang pinaggagawa. Ang mga taong ito ay nagpapakilala bilang mga espiritual na mga sugo. Sila daw po ay sugo ng Diyos upang pagharian ng ating bansa at dala-dala daw po nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At ito daw po ay kapangyarihan mula sa Encantadia. Kay dili na kami ang ilang kalaban, ang balaod na. Balaod sa hangin, tubig, lupa ug kalayo nga naa nato individual. Sila daw ay may kapangyarihan mula sa apoy, sa hangin, at mula po sa tubig. Masyado po ata silang tinamaan sa teleserye ng GMA7 na Encantadia. Kagaya ng ibang mga simbahan, mga sangkay, ang mga taong ito ay mayroon din pong mga pagsamba na ginagawa, nag-aawitan, at animoy may pinupuring Diyos. At madalas nga po nilang nababanggit na sila daw po ay inutusan ng Diyos para isakatuparan ang kanyang kagustuhan sa mundong ibabaw. Lalong-lalo na po sa ating bansa. Isa sa mga pasabog nila, mga sangkay, ang Pilipinas daw ay kay Jesus Christ. Ang mga tao daw noon, mga sangkay, sa ating bansa ay kakaiba. Tayo daw, mga sangkay, ay nakatataas sa lahat ng mga lahi. Ang dugo daw po natin noon, mga sangkay, ay kulay puti at hindi kulay pula. Nung nahaluan daw po tayo ng mga dayuhan, mga sangkay, ay bigla daw po itong naglaho. Naging kulay dugo na po ang meron sa atin. Ikaw ba ay naniniwala sa mga ganitong klaseng pakulo o mga sinasabi ng grupong ito? Ang bansa daw po natin, mga sangkay, ay pinagkaharian ng mga reyna, mga hari, prinsipe, mga royal blood na ang tanging dugo, mga sangkay, ay kulay puti. Ang weird, di ba? Ewan ko, mga sangkay, kung anong naisip ng mga taong ito para ikalat yung mga ganitong klaseng impormasyon. Dahil po sa tindi ng kanilang misyon, mga sangkay, sila po ay nag-iikot na sa Surigao. Inuna po nila ang lugar ng Surigao, mga sangkay, at pinakilala sila daw po ang lehitimong gobyerno at kikilalanin dapat ng mga pulis, mga mayor. Lahat, mga sangkay, ay dapat sumaludo sa kanilang gobyerno. Sila po ay nag-ikot sa maraming mga lugar sa Surigao at marami pong mga kuha ng video na ito, mga sangkay, kung saan ang mga establishmento ay kanila pong pinagpapadlock. Kagaya na lamang po, mga sangkay, ng mga establishment ng mga nagninegosyo doon sa Surigao. Pinadlock nila ito, mga sangkay, ng sapilitan. Nagulat na lamang po yung mga tao doon kung papaano po nila ito isinasagawa. Ang nakakagulat lamang, mga sangkay, dahil itong si Datu Araw, napapasunod niya, mga sangkay, ang mga taong nakapaligid sa kanya na siyang tinatawag na mga hukbo ng kanilang grupo. May pagkakataon pa nga po, mga sangkay, na nagpang-abot po sila sa checkpoint ng mga pulis. At itong si Datu Araw ay talagang todo paliwanag dahil hinarang po sila ng mga kapulisan at hindi po pinatuloy sa kanila na namang pang-iistorbong bagong misyon. Nagkaroon po ng pagtatalo sa kalsada, subalit talagang pinagpilitan ng mga pulis na hindi sila makadaan. At sa sobrang pagkalutang ng mga iniisip ng mga taong ito, lalong-lalo na po yung Datu Araw, sinasabi pong mismo niya sa mga kapulisan na dapat sila ang sumunod kasi empleyado lamang daw po nila itong mga kapulisan na nagpapatupad ng batas. Dili ka mo pwede, niya mo sa anskalan, organisasyon na mo ha. Kami gobyerno. Dili away ang atong katuyuan. Panagsiusa. As kung pwede mo, iban mo sa amo, mag-assist mo. Mag-assist mo sa amo. Dili man mo pwede mo kuan sa amo. Kay gobyerno man mi. Empleyado naman mo sa gobyerno. Batas man ang among gidala, di ba? Pwede kayong lumabas, pero ang pan namin is i-surrender niyo yan. Ay, dili pwede. Ano? Diplomat kami.
exemption sa any mandatorious authority sa government. Hindi, nasaan ba yung exception nyo sa Oh, government? yung basahin mo. Hindi naman ito Comelec. Ang exception Inconsistent to Republic Act 8371, April of 1997 na supersede, na repeat ang tanang batas sa civil government. Bawal Assess yan, mo. sir, kahit na. Ay, hindi lagi. Sa corporate customary lang ang sinusunod namin. Niya mo sa ancestralan, kami ang rightful owners sa ancestralan. Answers land kayo pero hindi kayo exempted na magdala. Hindi nyo naman trabaho kung sana accepted yan. Kung Hindi. nagtatrabaho kayo sa bukid. Exemption kami dahil ito ang armas ng tribo. Hindi nga, sir. Armas Hindi ka nga sa tribo. accept. Kahit armas yun na lang tribo Opo, yan. opo. Hindi accept mo na dalhin mo kahit saan kasi bawal yan. Ay, hindi na pwede dahil nandito kami sa... Ang exception, sir, pag ginagamit mo na Pwede nga. magtrabaho. Basahin nga mo. Bakit? Basahin mo nga. Yung Para malaman advice mo. ng boss namin, yung COP dito, na confiscate yan. Pero pwede kayong lumabas. Opo. Pero ang mayan is isurrender Ay, hindi nyo. pwede. O, ayaw nyo, Hindi huhulihin pwede. namin kayo. Sino kayo maghuli? Ang dahilan pala mga sangkay kung bakit may mga sumusunod sa kanila na mga alipores at naniniwala mga sangkay sa grupo ni Dato Araw. Ang mga taong ito pala mga sangkay ay inoferan ng malalaking pasahod. Pumapatak po sa 10,000 to 50,000 mga sangkay. Ang sinasabing ibibigay sa kanila kung sila daw po ay aanib at magiging hukbo ni Dato Araw. Marami po ang napaniwala mga sangkay. Kung kaya't makikita po natin sa mga video na may mga sumusunod po talaga sa kanya. Subalit mga sangkay, may ilan na pong kumalas. At ang mga kumalas mula po sa grupo ni Dato Araw ay nagsalita na. Ayon po sa kanila, may tila baga registration pa na hiningi para daw po maging official member ni Dato Araw mga sangkay. Kailangan po nilang magbayad. Pumapatak po ng 1,000. At ayon po sa kanila mga sangkay, ni Singkong Duling, wala po silang natanggap mula po kay Dato Araw. Kung kaya't ninais na po nilang kumalas. Lalong-lalo na po nung sila ay pumunta sa syudad ng Surigao at sinama po sila sa pangpapadlak mga sangkay. Nagulat daw po sila sa pangyayari, lalong-lalo na po nung sabihin ni Dato Araw na wala daw pong pagmamayari ang kahit na sino sa buong Surigao. Ito daw po ay sa kanila lamang dahil ito daw po ay binigay sa kanila ng Diyos at sila na daw po ang bagong gobyerno. Kung kaya't mga sangkay, marami pong katutubo sa Mindanao ang nag-react at nagalit na nga po kay Dato Araw dahil sinisira daw po nito ang magandang imahe ng mga katutubo doon sa Mindanao. Umabot na po sa punto mga sangkay na nag-imbestiga na po ang otoridad. Pumunta pa po mismo ang mga pulis, pati yung isang mayor para po kausapin ang grupong ito at si Dato Araw. Pinuntahan po mismo mga sangkay yung sinasabi po nilang palasyo ni Dato Araw. Ngunit ayaw papasukin mga sangkay yung mga kapulisan. At ngayon mga sangkay, nahaharap po sa patong-patong na reklamo ang grupong ito dahil po sa kanilang kalukuhang ginagawa. At ngayon mga sangkay, naninilikado na po ang grupong ito sapagkat lahat sila ay bibit-bitin ng ating mga otoridad. Ginawa po itong katatawanan ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa social media. Alam naman po natin ang mga Pilipino mga sangkay, mapatrahedya o ano pang sitwasyon sa ating bansa, nakukuha pa rin pong gawan ng mga nakakatawang mga content na mapapanood po natin mga sangkay sa social media. Kagaya na lamang po ng mga ito. Hello sir. Oh, hello sir. Oh, pag nakita kita ka sir, sabay tayo patuloy sir ha. Wala ko ng PLTO mo ha. Wala ko ng PLTO. Bata sa Dios ang atong ibuhi animo. Kung mag-PLTO ka, dili ako ang imong kaaway. Ang imong kaaway dong ang hangin, tubig, lupa o kalayo nga naa nimo. Bastos kaayo ka makigsulti, magtarong ka. Tanan nga nagpuyo diri sa mga yuta sa mga luldokyo. Kung ano ni, pangsirad anay, padlak ako di tanan. Boss, padlak lang mo, boss. Kinsa rin ka, boss? Ha? Kinsa rin ka? Dato bulan. Ako dato bulan. Pangpadlak ako ni tanan. Aroy ni sobra naman kaw dato adlaw. Ako si dato ngit-ngit ang nagsugo sa imo na adlaw anay pagsirad ang mga tindahan. Ha? Nilagpas ka naman sa sugo sa imo. Nauno ka naman. Dato adlaw, nagkuhan lagi ka. Namadlak na lagi ka dato adlaw diya. Abre, wala kayo nga naman, no? Ano abre, tayo na. Abito namadlak ka dato adlaw. Dato Adlaw, wala kang karapatan ipasarado mo yung mga establishmento sa siyudad ng Surigao. Bakit ka ganyan? Matapang ka lang dahil ang dyan yung mga aso mong sunod-sunuran. Ako yung pulang araw. Kapag ako ang kaharap mo, wala ka nang masisikatang araw. Boss, mamadlak ni mi boss kay wa mo ka comply sa tulo ka tribal sa balaod ba? Tribal ba? Kanang karong tribal balaod? Kasi may nagkuhan na ako kay bawa ng
Ako si Dato, wa ka kailan, boss. Ako si Dato Araw. Dato Araw, tulo ka gahom na, boss. Hangin, tubig, o kalayo. Di ko mutuan na mong gingon kay Upiho na. Di ka mo to, boss. Padlakan pa ka na, boss, oh. Alam niyo mga sangkay, marami po talaga ang naglalabasan ngayong mga kulto. Ginagamit pa po mismo ang ating Panginoong Diyos para po sa kanilang mga personal agenda. Kung kaya tayo mga Pilipino, mga sangkay, maging aware po tayo at maging mapagbantay po tayo sa mga nangyayari sa paligid. Huwag po tayo basta-basta maniniwala. Kahit pa po gamitin nila ang salita ng Diyos, huwag na huwag po papadala, mga sangkay. Lalong-lalo na po kung iba na ang kanilang itinuturo. Kagaya nitong si Dato Araw. Ang paglaganap ng mga kulto sa mga panahon na ito, mga sangkay, ay normal na at very common. At naipahayag din po ito sa salita ng Diyos na sa mga huling araw ay lalaganap nga po yung mga ganitong klaseng gawain. Kaya't mag-iingat po tayo dahil sigurado mga sangkay, hindi lamang po itong si Dato Araw ang magpapalaganap pa ng mga kalukuhang turo na ginagamit pa po ang Biblia. Ano po ang inyong opinion sa atin na pag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.